Diba? Masaysayan na happy po sa ating lahat. Nanamnamin ko lang itong moment na ito. Yes. Ganda naman ang ating, na nagsama-sama kasi una, nagpapasalamat ako na kayong lahat ay narito. Supposedly, holiday. Diba? So, pahinga kayo. Pero pinili nyo na alalahanin ang mga bayani natin. Yung araw na kagipin. Hindi lang yung bayani ng Digmaan. Although napaka-appropriate ng ating museo. No? Wala pa naman natin ng DTCAM. Ang kabayo. Very appropriate ang ating lugar ngayon. No? At by the way, iwawagunan ko rin sa video ko na 10 minuto lang ako magsasalita. Dahil marami akong pipirmahan. So, may hilaman mo ito. No? So, tandaan mo natin, ano? So, salamat sa mga nakaanak ng mga bayani. Thank you for... Kasi, malaking responsibilidad din pag nasasabi na kaanak ka ni Ponce, Valenzuela, ni Rizal, diba? May responsibility na maging huwagan. Diba? Kasi kung sinasabi natin, tulakan natin ang ating mga bayani, mas malaking responsibilidad ng mga kadugo. Diba? Kaya maganda na ipinagpapatuloy nyo. Kasi ibig sabihin nun, conscious kayo na sana maalala pa siya. At yung effort natin dito with Project Saysay and Amlat Publishing ay isang paraan para mangyari ito. No? Una sa lahat pala ay bago ang lahat pala, Ma'am Tamayo, no? Salamat at welcome nyo kami ni Mama Cha dito sa ating museo sa Maynila sapagkat ako I consider myself a resident of 4 cities. My birthplace, Tarlac City, Quezon City, where I spent I think half of my life already, no? San Juan, which is my new home, with my wife, and registered na ako. And Fort City, of course, is my workplace for already 16 years. And that is De La Salle University in the city of Manila. So, Manileño din ako. No? And yun na nga, at sana din mag-retiro din ako. Gusto ko mag-retire ako sa La Salle. No? And kumbaga, I will stay in Manila. Manileño. Now, the process of the book, ganito lang naman yan eh. I had a show called Shout Time. My advocacy really is to bring history closer. Not bring down, okay? I don't like that term. Bring history closer to our people sa pamamagitan ng personality ko medyo, baka makansel ako pag sinabi. Di ba baka nagbaklaro na talaga yung personality ko, di ba? Gusto ko yun, na parang yun nga, para makita nila na hindi boring ang kasaysayan. So sa television ko yung unang, actually, matagal na rin akong nagpapa-interview, pero yung Showtime, yan yung dati nag-bottom line pa ako, na-discover ako ng tao ng bottom line, nung namatay si President Cory. Kasi ako yung ini-interview lagi nun eh. Bata pa ako, parang 3 taon, 4 na taon pa lang nagtuturo nun. Makapalang mukha ako eh. So, na-discover ako doon sa Channel 4 pala, na-discover ako ng isang director, si Ed Finlan. Tapos, in-invite ako doon sa show, si Ed Finlan yung director, sino nga ba? Si Rita Gadi, at saka si Freddy Abando. These are the people who really saw my potential. Kasi dati, noong unang panahon, pag ako ini-interview, may mga bilya. Natutuhan ko yun eh, kapag nagdadala ka ng mga bilya, punta ako sa buwan ni RPD, may mga bilya ko. May-interview ako, dahil may dala ako ng $1, so sabi ko, ay, maganda pala ito na entry point. So, cloud chaser ako. Nung bakit pa man kayo naging cloud chaser? Cloud chaser na ako. Para sa kasaysayan. Kasi na nga, so, sila ang tatlo, yung nakakita ng potential ko, beyond the triviality.
Kasi laging tanong, anong kaso ni Linoy, ganyan. These are the morning shows, these are the questions. Sa Channel 4, binigyan nila ako lagi ng platform. So nagsabayan yung bottom line, and then yung commemorations, pag Rizal Day, ako na yung nilalagay nila, no? And then, there was one time na pinatawag ako ng pinsan ni Pester Toynoy, si Maria Montelibano. Siya yung nagsabi na, gawan ka namin na segment. And this is with the prodding of Finland. Sila talaga yung, utang ko talaga sa kanila yan. So, I spent 4.5 years. That was from 2012 to 2017. Umabot pa ako kay Digo. Ilang months ako dyan. Kasi yun ang pakiusap ko kasi gusto kong isama ni Martin Nanda ng Sokalasyo eh. Sabi ko, iwan mo na lang ako sa Channel 4. So I spent a few months. So from 2012 to 2017, I created 641 episodes of Shoutout. Malaking tulong sa akin yung Channel 4. Maliit lang bayan, pero wala yun eh. Sobrang saya ko just to do it. And there's a lot of material. And kumbaga, si Xiao Chua ba, hindi nagpa-publish ng libro, nasa internet na lahat ang ginawa ko eh. Yung hindi mo kailangan bilhin. Hindi, you don't have to buy it. It's there, you can watch it. Pero iba pa rin pag nasa libro. So it has always been a dream. Actually, Shoutout started in my mind as a book project. Why? Hindi ata alam ni Ian to, no? 2012, I was wondering, I wanted to write a book in question form, to write the history of the Philippines question by question. So, but as you see, I don't have the time. Kasi teaching eats a lot of my time. So, what happened was, eto na nga, 5 minutes. I will be on time. Eto na nga, ang nangyari nga dito, eto na, wala akong time to do it. Sabi ko, maliliit na essays lang. But I'm a person of deadline eh. Bigyan mo ang deadline, matatapos ko yan. And that's when the TV show happened. Nakapagsulat ako, ang dami kong material. Ian Alfonso, I think I can say this. Ian Alfonso, during the pandemic, mga tao, di ba? Alam niyo yung pandemic talaga, yes, it destroyed a lot of lives, but it was also renewal. Parang nakapahinga tayo, and then suddenly, naupuan ko yung Showtime. There were edits that were done before by Mr. Historian, also John Ray Ramos, Sir John Ray, ang Ateneo de Manila University. So, mayroon na siyang initial na mga edits. Kasi, script kasi yun eh, so kailangan gawin paragraph form and all. And then, I submitted to Ian all the Showtime na about Philippine personalities. And I think umabot tayo ng 9 volumes, 10 volumes, 100 personalities. So, yun po yung susunod na ipa-project. Pag binili niyo po, marami pa po nakabila. So, ayun po, no? So, well, I have to say this, without Ian, no, talagang hindi mangyayari yung project na ito. I'm just so very busy. But I will have to admit that, yun, binigay ko yung script sa kanila, pinagkatiwala ko. I edited some kasi during the course of all the things that happened in the past few years, may mga nabagong birthday, wadlo na bagong birthday, alam niyo yun? Hindi pala sinabi ni Rizal yung consumatum est, mga ganun, ano? So, things like that we have to edit. That's why it's really updated. I have to say that the Project Saysay, no, really did a great job. No? Sina Project Saysay, no? Naghirap sila dyan to get the materials. Yeah? Kasi you have to make paalam eh. Ako hindi ako nagpapaalam. Kayo nagpaalam kayo. Buti na lang. Hindi tayo magkakaroon ng asunto dyan. So, maganda, safe, no? Pero if you're going to look at the book, no, how they did it, Project Saysay, talagang if you're going to look at it, no? Sinimulan of course ni Ian yan sa Dogs in Philippine History, di ba? Yung hindi copy table, pero copy table na yun.
Kasi nung unang panahon, sabihin ko sa inyo, yung mga quality pictures na yan, nakikita lang namin yan sa Studio 5 na mga books. Nakalagay yan doon sa library namin noong 1997. Yung in excelsis, tapos pupunin namin, hinihiramin namin doon sa principal. Tapos titignan namin. Ang ganda naman ang libong ito. Kailan may magkakaroon ng ganito? Kaya yung 5,000 pesos na 1997, napakalaking halaga yun. And even today, napakamahal. At lalo pa nagmamahal yung mga coffee table book na yan. But here, yung shout time na yan na ginawa ng project sa Isay, it's the coffee table book quality photographs that our ordinary people deserves. This kind of treatment, yung treatment na talagang pinagpuunan ng pansin, ang layout, ang ginawa ng mga pictures. And this is something that respects the Filipino reader. Respects the Filipino reader. So salamat at inaangat natin yung ganong klaseng sensibilities ng ating mga readers. Sabi ko nga kanina winiway ko kung sino ang pwedeng publisher na nakagawa ng same thing na ginawa ng project sa isa. Hindi ko makita. Kasi yung iba pinagtutuunan kasi yung syempre kung walang masyadong color, 2 minutes. Walang masyadong kulay, yung printing mas madali. Diba? Mas mura at mas malaki kita. Diba? Hindi naman yun ang iniisip natin dito. Ito talagang nilabas talaga natin to distribute. Of course, there should be some yung mga proceeds na bibilhan nyo will go to the various projects of Project Saysay. No? Kaya nagpapasalamat tayo. Wow! That was that. Okay, wait lang. Kailangan pasalamatan ko lahat ng mga yung mga bayani natin, mga bayani, mga pamilya ng bayani na naglabas ng kanilang mga larawan, yung mga museo na naglabas ng kanilang mga koleksyon. They're all acknowledged in the book. No? Thank you so much. Yung DTCAM, diba? Dahil yung pag-aari ng city, ang Boat of Francisco, no? Nandun sa National Museum. Nagpapasalamat kami dyan. Nagpapasalamat kami ako personally. Ito nga pala yung statement ko, yung statement ko. Project Saysay. Ako talaga, binigay ko lang sa inyo yung 20 heroes. Yung 20 heroes for the first 2 volumes. Kayo talaga ang nagsulong na gumawa nito. Half of the, kumbaga, it would not just be my book. That's why ako, parang kanina pa ako, parang hindi ko feel na ako ang bida dito. Hindi ko feel na book launching ko to. Ito yung book launching ng Project Saysay. At ang bida dito, hindi ako. Talaga parang nalilitan na ako sa ginawa ko. Minimal. Ang bida dito yung mga bayani natin. Diba? Talaga lang naman tayo. Taga-kwento lang ako. Ayoko lumaki ang ulo ko na, ngayon na, book launching. You did not come here for me. You came for our heroes. You came for the work that also Project Saysay. These young people, the new generation are taking over. The kids are all right. We have a great future. Lalo na inaalala ng mga kabataan na ito ang ating kasaysayan. Thank you so much, guys. I am the titular author, but half of the book is Project Saysay. Talagang salamat po. Utang natin yan sa kanila. Yeah, I think there's nothing left to say. Ian, salamat ulit. Oo, salamat ulit. Pero ito, I just have to say this, Ian created Project Saysay around 12 years ago. And noon, ang tuon niya ay gusto niya na mapakalat yung mga bayani natin sa mga posters sa eskwelahan. Dahil sa eskwelahan, kung ano mga nakasabi, mga hindi pa natin, mga codes, tapos mga hindi pa natin bayani. So, maglagay tayo ng bayani dyan, may litrato. That's why you see in yung first 20 heroes that we have portraits that were commissioned
Ibarra Portraits. Ayan o, yung Ibarra Portraits, ayan po. No? Ibarra Watches, yan sila nag-sponsor yan. And ang gaganda ng portraits. Tapos yan, kinakabit po yan. Dati ho, poster lang, pero eventually nag-seal board. Ang tibay ho. Kasi nung panahon ng mga bagyo-bagyo, di ba, na-wash away pala. Pero ngayon, napakatibay po ng mga posters natin. So kung gusto niyo po na mag-partner sa Project Saysay, ginagawa kami naman natin ito hindi, di ba? So kung may kailangan ng partnership, meron kayong eskwelahan na pagbibigyan or something, makipag-usap po tayo sa ating ED, no? Yan ang unang ginawa ni Anon, pero ang dami niyang nakumbinse na sumama. Kaya ako masaya na tuloy-tuloy. Ang dami nung yun, dami-dami nung nakadamit na Project Saysay. Nakakatuwa. Oh, at tignan nyo hanggang ngayon yung mga poster nila. They're doing this for free. This is, walang masyadong funding ito. And wala silang mga sweldo. So, that's why I am so happy. Yan, yung ginawa nilang editing, wala man na yan. Walang, yan. Walang bayad yan. Walang bayad. Merienda na lang. Walang merienda. Pagtahin. Pagtahin mo ba ito? Pero yun na nga. Hindi dapat mamatay ang alab ng damdamin ng mga bahagi ng Project Saysay sa paggawa ng mga project na ito. No? Marami pa tayong gagawin, hindi lang showtime, marami pang mga aklat, marami pang mga poster, marami pang events na tulad nito. Sana po kasama pa rin namin kayo. Ako po yun ang 5 minutes. Maraming salamat po. Ang mabuhay po